Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Suzy and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong reading for the bear months. No? Tignan natin ang mga mensahe sa inyo ng Spirit for the bear months, September, October, November, and December. And the general reading po ito, kaya hindi ito magre-resonate sa lahat. Kunin nyo lang po kung ano ang sasakto sa inyong sitwasyon. At maraming salamat din po sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating channel. I truly appreciate it. God bless you all, Cancer. And kung bago naman po kayo rito, welcome na welcome po kayo rito sa ating channel. At maraming salamat po sa inyong pagbisita. So, kuha muna tayo ng mga cards for the month of September. We have memories of love, number 6. Ayan. So, maybe, you know, around this month, marami kayong mga reminiscing na gagawin, no? Maaring this time siguro ng September, masyado ninyong namimiss, no? Or mamimiss ang inyong pamilya, ang inyong mga mahal sa buhay, anak, asawa, magulang, no? And then not only that, not only the living family, no, ang maaring mamimiss ninyo, but also those loved ones ninyo na nag-passed on na on the other side. Maaring maalala ninyo sila at ngayon maaring mamimiss talaga ninyo sila, no? So maaring ganun din ang sitwasyon. So what else for Cancer? We have number 53, the Magician and the Mirror. Ayan, napakagandang mensahe nito. Kasi you are very powerful around this month, Cancer. Binibigay ng Spirit sa inyo ang power, no, to manifest, to be able to manifest what you want to manifest in life. Parang binibigay sa inyo ngayon yung magic wand, ika nga, na nasa inyong mga kamay ngayon. Na kung ano yung gusto ninyong mangyari sa buhay ninyo, yun ang mangyayari, no? Yun ang magmamanifest. Tutulungan kayo ng Divine Universe to make that a reality sa buhay ninyo. So that is really beautiful. So it's time to take action, no? Huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa. Wala nang playing small dito. Wala nang pamamaya-mamaya na, no? Talagang it's time to get moving and make things happen. We have the retreat. Ayan, Spirit Guardian of Winter. Maaring kaya kayo nalulungkot din, naglo-low vibe kayo. Also, it's because, you know, maaring mag-isa kayo, maaring you're alone, at kaya naman, yung parang tinatamaan din kayo ng loneliness, no? Kaya naman, you may need to do some kind of, reflection. Mag-reflect kayo, no? What are the things, no, na nagawa na ninyo in the past? What are yung para mag-reassess kayo sa ngayon, no? Para naman na hindi kayo yung hindi kayo malunod sa lungkot, no? And instead, gawa kayo ng reflection, no? Mag-contemplate kayo. Ano na ang mga nangyayari sa buhay ninyo? How can you make your loved ones proud of you? Diba? Or ano din na yung mga ginagawa ninyo para makatulong din kayo sa inyong mga loved ones, makasuporta kayo sa inyong mga loved ones. So, yun ang napipick up ko dito, na when you embark on retreat, or pag nag-solitude kayo, you know, mag-reassess kayo, no? Maaring ito yun din yung panahon para re-evaluate kayo ng mga nangyayari sa buhay ninyo, no? So, tingnan natin kung ano pa ang ganap. Maaari din na yung retreat card na to is inviting some of you, Cancer. Lalong-lalo na kung kayo yung sobrang daming ginagawa. Sobrang busy sa trabaho, sa maraming bagay, you know. Maybe this is also an invitation for you na mag-retreat kayo. You need to ground yourself, no? Para maibalik ninyo ang balanse sa sarili ninyo. We have Queen of Cups. Ayan. You are very, you are very sensitive, you are very intuitive, napakalakas ng inyong radar, no? At saka din ninyo, napaka matulungin ninyo, Cancer. You are very helpful, you're very generous, very kind, no? Sa maraming tao, no? Yun ang aking napipick up dito. And also,
Maaring around this time, ang naaalala din ninyo talaga is your mom, no? Maaring naaalala talaga ninyo ang nanay ninyo, maaring yung nanay ninyo po ay nasa malayong lugar, hindi ninyo kasama, or for others of you, maaring yung nanay ninyo already passed on the other side. Whatever the case may be, whether nandito pa siya or nandun na siya sa other side, Cancer, namimiss ninyo siya. No, maaring namimiss ninyo ang presence niya, or maybe naaalala ninyo ang mga panahon na hindi ninyo siya nakasama, no? So, yun ang napipick up ko dito, na you are missing your mom so much. So, what else? For Cancer, punta na tayo sa October. Okay? October for Cancer, we have number 3, partnerships and alliances. Beautiful, no? Maraming collaborations dito ang mangyayari for some of you, no? Maaring meron ditong pagtutulungan sa isang proyekto, no? Maaring yan sa proyekto sa bahay, maaring proyekto sa trabaho, you have that supportive energy around you, no? Maaring kapartner mo talaga yan sa assignment mo sa trabaho, maaari din ganon, or maaari din na this is business partnership, no? Business partnership, maaring bagong kaibigan din yung mamimit ninyo dito, and you're going to develop your relationship into a deep and beautiful friendship, maaari din ganon, or maaari din talaga na this is also partnership in love, no? Maaring may bagong love connection din dito na mabubuo between you and another person. Okay? So, what else? We have number 38, fourth chakra. Ayan. So, yung fourth chakra po natin, that is the heart chakra, no? Nandyan yung energy center ng love, ng affection, yung ganon. Kaya, maaring ang iba sa inyo dito is moving on na, no? Maaring nag-heal na ang iba sa inyo dito emotionally. Maaring ang iba sa inyo dito nagdaan sa isang masalimuot na sitwasyon pagdating sa inyong love and romantic relationship, and you have recovered na overcome nyo na yan, nakapag-move on na kayo, no? And ngayon, it feels like pakiramdam ninyo siguro you are whole again, buo na muli kayo, no? Kaya masaya na kayo, yung ganon. So beautiful. So what else? Tingnan natin ano pa ang mensahe for you in October. We have strength. Ayan, you know what? Kung ano man ang pinagdaanan ninyo dito sa inyong usaping pag-ibig or puso, in the past, pinatibay kayo nun. No? Kaya ngayon, ano na kayo? You have that inner strength. You are resilient. You are courageous na ngayon. At kaya naman pakiramdam ninyo buo na kayong muli. Kasi aside from napagtagumpayan ninyo ang paglaban doon sa emotional wounds, emotional baggages, resentments na naidulot sa iyo ng nakaraan ninyong relasyon, or experience, talagang marami din kayong natutunan doon. You have learned a lot of lessons there. Nagkaroon kayo ng mas maraming wisdom, mas malalim na wisdom, and aside from that, yung ninyo, dibdib ninyo matatag na, matibay na, pinatibay na kayo ng kung ano man ang inyong pinagdaanan. So that is really beautiful. Ang dami ninyong napulot doon sa relationship na yun. Yun yung Cancer, diba? It's really crazy. Strength, bigyan na uli kayo ng strength. So talagang parang nire-remind kayo dito, no? Cancer, you are really super matatag na sa ngayon. You are stronger than you know. Maybe hindi niyo sukat akalain na gano'n na kayo katatag, gano'n na kayo katibay ngayon, gano'n kayo pinatibay at pinatatag ng panahon at ng iyong experiences na pinagdaanan sa buhay. See, you are very strong now, Cancer. Yun ang nakikita ko dito, na parang nire-remind kayo dito ng Divine Universe na Cancer, you are a resilient person, at saka ang inner strength ninyo talagang over the roof na sa ngayon.
We have number 5. This is November messages na, no? We have number 5, obstacles and challenges, no? With the strength na meron kayo, maybe physical strength din, you are strong also, plus yung inner strength ninyo, there is no obstacle or challenges na hindi ninyo mapagtatagumpayan, Cancer. Your situation dito in November, no? Kahit may mga problema kayong mararanasan dito or may encounter, that is going to change very quickly, no? Magbabago at magbabago agad-agad ang sitwasyon na yan, kasi hindi ninyo hahayaan na matalo kayo ng obstacles and challenges, because you've gone through a lot na in the past. Mas matatag na kayo ngayon, mas seasoned na kayo in terms of life's experiences. Kaya kahit ano pa ang dumating sa buhay ninyo, Cancer, sisiw na lang yan para sa inyo. You can easily overcome that, no? So what else for Cancer in November? We have number 26, hostilities. Maaring ito ang isa sa mga challenges ninyo in November, no? May mga sa trabaho to, no? Sa trabaho to, Cancer. Maaring you are a very accomplished person. Maaring marami kang achievement na, marami ka ng accomplishments sa buhay mo, pamilya, trabaho, career, and maaring maraming naiinggit sa'yo. Maraming gustong magkaroon din sila ng kung ano ang meron ka at kung anong narating mo. Kaya maaring may mga marites at marisol sa paligid mo, at yung mga taong, alam mo yun, binabantayan lang kung kailan ka magkakamali. Yung parang ganun. Maraming mga fake news ang maaaring gawin ng mga taong ito din sa inyo. Pero matatag ka na, Cancer, eh. Hindi mo na yan iindahin, hindi mo na yan papansinin, kasi you've learned a lot in life already. Mas mabigat pa sa mga ganyan ang mga naranasan mo, kaya you know how to navigate that situation na sa ngayon. It's going to be an easy peasy thing for you, at hindi na yan makaka-apekto sa'yo. We have growth. You have grown so much, Cancer. You have grown so much. At dito mo makikita, dito mo magagamit yung wisdom mo, yung learnings in life mo. Dito mo muling mai-a-apply yan sa sitwasyon na yan. Kasi it feels like to me na didedmahin mo lang to. Kung ano man to, mga paninira na gagawin ng ibang tao dyan, or yung mga inggit na yan ng ibang tao, it feels like to me na deadma ka lang. Didedmahin mo lang talaga yan. So that is really a beautiful gesture, 'di ba? Kasi kung papatulan mo pa yan, ako, dadami pa yan, mas magiging masaya pa sila, no? Ano ka na, you have matured enough na, emotionally matured ka na, kaya at saka napakatatag na ng inyong dibdib. Kaya hindi yan ang magpapatibag sa'yo. Hindi yan ang magpapahina ng inyong kalooban. It's not going to affect you, no? At all. Ace of Wands. Ayan. So, binibiyayaan ka talaga ng Divine Universe. Diba? In September, you have the power to create the things that you want to create para sa sarili mo. And here, we have already November. Ngayon, and there is another opportunity coming in, no? Meron na namang bagong simula dito na maaari kang simulan, maaring panibagong endeavor din ito. This is another opportunity din ito na you can make it grow, na you can make it succeed talaga, yung ganon. So napakaswerte mo nga, kaya kaya maraming naiinggit sa'yo, no? Maraming tumitingin sa'yo, Cancer. So what else? December na tayo. We have number 4, firm foundation. Ayan, so this is your focus, no? Maaring this is going to be about laying a solid foundation dito sa kung ano man ang mga endeavor na balak mong gawin, no? Maaring you are getting ready for the new endeavors na gusto mong simulan around
January next year, no? Maaring pinaghahandaan mo na yan around December pa lang, nag-strategize ka na, nag-iisip ka na kung ano or paano mo i-roll out ang plans mo in January, no? We have number 49, Angel of Love. Ayan. So, you know what, Cancer? Talagang nag-heal ka na. Nag-heal ka na. Kasi meron tayong heart chakra dito, di ba? Yan. So, meron tayong heart chakra. Yung fourth chakra is the heart chakra. So, dyan, nagkaroon ka dyan ng healing na from the past, no? From your past relationship. At naging matatag ka na, pinagtibay ka na ng panahon dahil sa mga heartaches at dahil sa mga marami ka ng obstacles na pinagdaanan at napagtagumpayan. Kaya ngayon, around December, it will be on display kung gaano ka na katatag, kung papaano ka na nag-evolve into the best version of yourself, papaano ka naging emotionally matured na, yung ganon. Kasi around December, with the Angel of Love energy, pinapakita dito na pakiramdam mo buo ka na talaga, no? Marunong ka ng maglugar ng mga bagay-bagay talaga, no? Alam mo na kung saan ipupwesto ang mga nararamdaman mo. Dito, you are focusing on self-love. You are focusing on showing yourself love and care, no? Yung parang yun ang pinaka focus mo pagdating naman sa usaping puso, no? At saka, yung parang dito din, nakapag totally healed ka na dito healed ka na, buong-buo ka ng muli, kaya parang nagbubukas na din ang puso mo dito para sa ibang tao. Yung parang handa ka na sa ngayon, no? Na muling mag-accept din ng pagmamahal ng ibang tao na ipapakita sa'yo. And ikaw din, handa ka na din na mag-share muli ng iyong pagmamahal with other people, no? So, ano ka na dito? You have a happy heart na, no? Around December. So, tignan natin kung ano pa ang sitwasyon. We have trust. Ayan. You are trusting the divine, you are trusting the divine plan, at sa sarili mo nagtitiwala ka, kaya nga malakas ang kalooban mo dito, no? Na pagplanuhan maigi ang kung ano man ang mga endeavor na binabalak mong simulan maybe in 2024, no? At buo ang inyong tiwala sa Panginoon na Spirit has your back. Your Spirit team has your back. Kaya naman, excited ka dito. There is an excitement that I am picking up dito na tumututok ka talaga dito sa plano mo, no? Because you are excited to roll out your plans dito, no? Na pinagpaplanuhan mo sa ngayon. Buo ang tiwala mo sa sarili mo at sa Divine Universe na kung ano man ang plano mong gawin, early 2024, no, you are going to succeed, no? No, na kung ano man ang gagawin mo, katulong mo ang Divine Universe and the rest of your spirit team, no? So what else for Cancer December? We have the Devil energy. Maaring you are dealing with a Capricorn dito, no? Maaring this is a Capricorn person na tumutulong sa iyo dito sa pagpaplano, no? Maaring you are dealing with another Capricorn person na talagang very supportive of you, very encouraging sa iyo, and maaring yan ang nagbibigay din sa iyo ng advice, ng gabay, no? Sa kung ano man ang planong ginagawa mo. Maaari din Cancer na ang iba sa inyo merong Capricorn placement din sa inyong chart, kaya meron tayong Devil energy. So Cancer, that's all I have for you for the bear months. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.